Alright, delivering you live the ongoing Open Elite of the United Architects of the Philippines UAP First Cycling Challenge dito sa 2-kilometer roundabout dito sa Elliptical Road. So meron na kagad semplang from 7-Eleven. So meron na pong isang sumemplang from 7-Eleven, and then medyo masikip po itong ating dinadaanan ngayon, bakbakan dito. So ito po ang breakaway, no? Peloton lang yun nandito. Ito ang tatlong breakaway. So if I'm not mistaken, this is si Ronald Lumotos, and then 7-Eleven rider, most probably ito si Jun Rek, kung hindi ako nagkakamali. Pero tingnan natin, may isang sumemplang na 7-Eleven sumisikip ang kalsada dito ngayon sa ating kinalalagyan ngayon. Medyo nangangamote po mga kaibigan ng peloton. Malayong malayo, napalayo nitong tatlong to. Agwat! From 7-Eleven, Ron Lumotos nagbabalik po mga kaibigan sa harapan ninyo. Ronald Lumotos, after na nagkaroon po siya ng basic seaman course, bumabalik sa pro cycling. Ayan na po ang breakaway ngayon, ladies and gentlemen. Under your very nose, up close and personal, napalayo po nila. Ang takbo nila about 45 kilometers per hour ngayon. Sino isa na to? Yung 7-Eleven? So Jude, ano to, no? Yung bago, no? Jude, once again. Okay, si Jude nga pala to. Nakalimutan ko rin eh. Okay, basta tatlo to. Tatlong coming from the Philippine Navy, 7-Eleven, and ano tong isa na to? Parang bagong 7-Eleven, ka rin yun. si El Joshua pala to. Nagbago. Oo nga, si El Joshua to. Pasensya na kasi medyo nagbago ng damit si El Joshua ngayon. Who will be participating also dito sa first sa Pangasinan 40 Streak Cycling Challenge next week, 7 days from now. Carino, dalawang ano to dalawang Navy to mga kaibigan. Si Ronald Lumotos ang medyo mas pinakabata, if I'm not mistaken. Ano to, 1993 pinanganak tong si Carino mga January, kung hindi ako magkakamali, ano. Mga matanda lang kay si Aroanza dito na mga less than a month. Magkasunod silang birthday ni January 25 to, pero si John Paul mga 28, kung di ako magkakamali. Pero si John Paul 1986 yun. Matindi to. Napalayo nila. Ngayon napalayo po nila talaga. Medyo nangungulelat po mga kaibigan, at medyo at a loss etong mga nasa ngayon, nasa peloton. Kumpul po sila doon, pero nakita natin kanina para nagbabalak talagang sumali si John Paul Morales. Pero still we have no update. 17 riders po ang kalahok dito sa Open Pro na ito. Here we go, Jude of 7-Eleven at dalawang Philippine Navy Standard Insurance, El Joshua Carino and Ron Lumotos. Nasa harapan nyo 2%, 1%, kala nyo patag to. Ito false flat to. 33.3 degrees Celsius ang init dito ngayon. Now traveling at a distance of roughly 3 kilometers now from the time na nagsimula sila dito sa may bandang tapat ng East Avenue yan, no? Okay, tumatarang ko mga kaibigan sa harapan ninyo, El Joshua Carino, the pride of Mangaldan, then followed by Ron Lumotos of Zambales, and then si Jude Francisco yun, alam ko. Jude Francisco yan. So naaalala ko na kaagad ngayon. Baka nakakaya naman kay Sir Rick Rodriguez, hindi ko nabanggit yung apelyido. Lumalapit ang peloton, towed by Santi Barnachea, of course, the main man and the head coach. Napalapit ni Santi, grabe. Barakong barako si Santi.
ano niya to, territory niya tong circle eh. Medyo sabi niya, ano to eh, about 20 minutes plus 2 laps to. So mamaya i-announce mo ako, medyo busy ako mamaya, no? Pag ano, baka mamaling pa ako, rematehan na pala, di ba? Plus 2 laps to, 20 minutes plus 2 laps. Originally, it was 30 minutes. And Junrey Navarra pumalit. Nagpahinga lang pala, palit-palit muna. Okay, meron silang bagong decoy ito in the person of Junrey Navarra. Junrey Navarra at a speed more than you can expect, 50 kilometers per hour. Junrey Navarra is still dominating the pro cycling ngayon. Pinapatunay hindi pa siya laos. Itong si Junrey Navarra. Junrey Navarra, pride of Tupi, South Cotabato. Ito po mga kaibigan, si Junrey pumapalo pa rin po ng between 46 and 50 kilometers per hour. Pantay na pantay, mala Bernilientada, nilalapitan siya ni John Ray Bukat. At Oranza also is here. Kung hindi ako nagkakamali, si Oranza ba yun? Si Oranza nasa Cambodia yun. Okay, most probably si ano yun, mabalbas din eh. Most probably si O'Connor yan, si O'Connor. O nga, si O'Connor. Okay, ngayon po si John Ray Bukat tong nasa harapan, followed by ni George Luis O'Connor, then 7-Eleven rider, then si Joshua ba yan? Bonifacio. Mukha talaga, nakakalito minsan, ano? Kasi pare-pare ka. Oh, yung mukha nila. Si Highwayman pala to. Sorry. Okay. Bakbakan dito, nakikita nyo sa kabilang lane, no? Medyo sumisikip sapagkat medyo nanonood yata. Nanonood yung mga motorista rin dito. Ito, filled to capacity, brimming with cycling fans. Itong mismong start area, Junrey Carcueva tong isang 7-Eleven na to. Then ito, pumalit na Joshua Bonifacio from Zambales. Then George O'Connor from Antipolo. Then ito, si San Mateo Rizal na tong si ano ngayon eh, si Navarra. Si Junrey Navarra, siyempre pride pa rin, taga Cebu. Nagpapalitan lang tong apat. Nagpahinga yung dalawang Navy, Ronald Lomotos, El Joshua Carino, pati si si Jude Francisco. Okay, bakbakan po sa Quezon City Circle. By the way, itong Quezon City Circle, it became the capital of the Philippines from 1948 to 1976. For your information, kaya naging kumbaga tinatawag na City of Stars din ang Quezon City. Like this, yung mga nakikita natin, nandito ang mga stars of pro cycling like Junrey Navarra, George O'Connor, Junrey Carcueva, Carcueva, at of course si Joshua Bonifacio and the rest. At medyo nabuo yata ang main peloton, buo ulit kasi sabi nila mahaba-haba pa, pero nanghihina na yung kamay ko. Okay, dire-diretso lang po ating recording ngayon. At sino to nangunguna? Si Andre Domingo. Nagmana sa tatay niya, Andre Domingo. For your information, hindi lang po ano yan siklista yan, kundi taekwondo yan. Kaya walang lolo-loko dyan, pero talagang binubuli siya ngayon ng peloton. Ito si George O'Connor, na tatay niya ngayon nagpapalaro, na si Norberto O'Connor, a former Olympian, national athlete. At likewise itong si anak niyang si George Luis O'Connor, from rin to, San Mateo. Alright, George Luis O'Connor now captaining, now a solo break, captaining his own ship. This is George Luis O'Connor, the 2020 LBC Ronda Pilipinas champion, up close and personal, traveling at a speed of 48 kilometers per hour right now, still in his element. This is his bailiwick. Itong Quezon City, bailiwick talaga. Ikutan to ni O'Connor, pasyalan din to, kaya master niya to. Master niya ang gradient dito, master niya. Though hindi naman siya perfect na 0%, pumapatak ng 1 and 2. This is a 2-kilometer elliptical road, a popular rotonda, the biggest, most probably the biggest in the Philippines, itong rotonda na to, where the former president
of the Republic of the Philippines is entombed. Toto, ayan sa likod, si Toto. Ito, lumalapit po mga kaibigan, is a colleague from the Philippine Navy, Jeremy Disardo of Iloilo. Nandito, nagkalat, nagpapakita, making his presence felt. Jeremy Disardo, the 2022 LBC Ronda Pilipinas Rookie and Best Young Rider. Nandito po, dalawang Navy, nagpapakita, pinapakita lang nila sa buong sambayanan, sa buong cycling community that despite their silence, ay buhay na buhay pa rin po ang Philippine Navy. Ayan po, in the person of these two stalwarts, 51.2 kilometers per hour. Biruin mo yan, 51.2 kilometers per hour ang padjak nila. Pinong-pino pa rin. Jeremy Disardo, by the way, for me, in my opinion, is also an all-rounder. Kasi talagang pag nandito ka sa Philippine Navy, no? All-rounder na all-rounder ang datingan mo. Hindi ka pwedeng isa lang ang ano mo dito. Isa lang skills mo or specialization. Mga all-rounder to. Ito nakikita natin, the under 23 rider and the best rookie and best young rider of LBC Ronda Pilipinas now has the upper hand in this competition, captaining, towing Lumalayo! etong si George Luis Oconer na just nagpalit sila ngayon ng posisyon, ano? And then itong nakatawa lang, dinadaan sa tawa to. Wala kayo. Smile lang muna, pampawala ng pagod yan. Yan ang mga style ng mga ibang siklista, no? Lalo pag nahihirapan. Yung mga smile na ganyan, 43 yan. 43 kilometers per hour yan. Medyo ayan ha. Pag halakak yan, naka 50 kilometers per hour yan. Okay, binabati muna natin yung ating piloto ngayon, sir. Pakilala mo na kayo, sir. Ako po si Archie Mapa. Archie Mapak. Kaya pasensya na kayo, hindi nyo naman siya makikita yung kagopuhan niya dahil nakatutok tong camera natin sa dalawang big guns of the country's most favorite na yun. Itong Philippine Navy is still okay, the most favorite among the teams in the country today. Ito po ang inyong Philippine Navy Standard Insurance, first established in 2012. Itong Philippine Navy, dalawang team po to, no? Marine and Navy Standard Insurance. Way back, that's 11 years back. Okay. Walang kasawa-sawa to, bakbakan to, lahat sinasalihan itong mga to. Hindi lang dito sa within National Capital Region, but makikita mo itong mga Navy na to, even sa Iloilo, dumadayo sila at minsan iniimbitahan sila just to kumbaga entertain crowds, lalo sa cycling community in different parts of the country. Ladies and gentlemen, okay. Ayos ba ang ating ano dyan? Naririnig ba ang ating boses dyan? Narinig ba ang ating boses dyan? Paki-heart naman para medyo matahimik tong ating interactive page, ano? Okay, paki-heart lang kung naririnig ba ang ating boses. Right now in front, captaining, has a leg up. Si George Luis Oconer, also a former national athlete din to. And a member of the national team. Pumasok din siya sa Go for Gold, nag 7-11 din to. While etong si Jeremy Disardo, first time na pumasok talaga yata sa professional cycling sa Philippine Navy na. Mga kasabahay na, minsan rekomendado din ng mga Navy men itong mga pinapasok nila dito, like sila Matt Gonzalo, Andre Faray, mga natatagpuan nila sa mga team practice nila. Dire-diretso, wala na, nangungulelet na mga kaibigan. At ito po, dito ba ang finish line dito, no? Ito ang finish line, ha, dito, dito, yung may guhit na yun, kung nakikita nyo lang, ha. Okay, sa mga kaibigan, hindi sila naghihiwalay. Hindi ko masasabing kalahating gulong ang pagitan, pero talagang halos hindi ka pwede makatawid sa pagitan nila. Ganyan po talagang nagdidikit ito, hindi na pinapakawalan ng harapan. Tignan natin, mga time trialist din ng Navy for your information. Hope they can sustain this or titingnan natin kung may papalit sa kanila, no? Okay, sa harapan, ano? So binabati natin Coach Reynard Gorante. So binabati din natin ang FeedPed Fitness Center
Of course, mga nagwo-workout to eh. Kaya babati natin ng isang pinaka-the best gym in National Capital Region ngayon. One of the best. Itong FitPed Fitness Center. Meron dyan sa BF Resort Village in Las Piñas at sa Fairview. FitPed Fitness Center at NYK Cycling. Binabati din natin Jassy Sports. At ang ating, okay, binabati din natin si Miss Cleofe, no? Ng FitPed. Okay. Okay, still in front, 48.5. Parang it reminds me of when I covered them during their team practice dito sa Recon Ride in 2022. That's 1 year ago. Kung gaano po katitiba ito, 18 kilometers lang kinakanan ito sa mga sa endurance training ito. Right now, talagang Oconair pushing the pace at this juncture. Talagang nako po. Alright, we have a problem here. We have nako po. Medyo malaki na walang oras sa kila Oconair doon dahil sa errant driver na yon na biglang tumawid, ano? Napakalaki pa naman. Mabuti kung bisikleta o kotse lang yon, ano? Mahaba-haba pa. At may konting alalay pa yon. Ito medyo bumabagal at 46. Pero kaya pa rin yan. Praktisado ni Coach Reinhard Corantes ito at ni Sir Joey De Los Reyes. Ito, they know how to handle such pressure na katulad ng hinahandle nito. It's just a cakewalk for them para i-maintain ang ganitong leadership at this juncture. This is L. Joshua, or rather George Luis Oconair, one of the top guns of the Philippine Navy. Okay, by the way, first time na dati na ring miyembro ito, itong si George Oconair, for your information, bago siya nabalik ulit sa Navy in 2020 during the 2020 LBC Ronda Pilipinas, ano. Naging miyembro na rin to in 2013, if I'm not mistaken, ano, itong si George Luis Oconair, ano. Parang 1 year lang siya doon, then nag-ano rin to, parang nag-LBC team din eh. Okay. Basta national athlete siya during that time at nag-go for gold to 7-Eleven. Sa 7-Eleven 1 year din to. Sa go for gold mga 2 years to. At nag-ano rin to, nag-lap winner to sa international races. Attended by Go for Gold in 2017. Okay. Here we go. Still in front. Medyo sila na yata pinakamahabang nag-breakaway ngayon, ha, at this juncture, ano. So huminto ang ating takbuhan nila. Grabe, no? Hindi mababa ng 45. Ganyan po, grabe. Ganyan po kahalimaw itong dalawang ito, not to mention yung ibang Navy riders at their disposal. Anytime pwedeng mag-appear dito sa harapan na pumalit, ano. Pero ngayon, ilang na ba tayo? Ilang minuto na ba? Mukhang 10 minuto na to. Okay, okay, ito na yata ang pinakamahaba. Dalawa sila. Talagang nawala ang Excellent, nawala ang 7-Eleven. Binuran nila. Binuran itong Navy. Akala nyo, wala nang nananahimik lang ang Navy, no? Nananahimik lang ang Navy, pero ngayon muling nagbabalik dito sa First United Architects of the Philippines Cycling Challenge na ginaganap dito sa historic roundabout in Quezon City. Ito po ang Quezon City Memorial Circle na built for the former president, built for as a memorial for Manuel Luis Quezon. Is a 66 meter tall memorial. It's akin to Lincoln Memorial in the United States. Ano daw yung sinabi? Last two laps na. So okay, they just so nag-elapse na yung ano nila, 20 minutes nila, no? So they're now in dito sa, and they're in to win it. Okay, nandito na sila sa first lap of the 2 laps, ano? Okay, last 2 na to, mga kaibigan.
The penultimate lap, ladies and gentlemen. Titingnan natin, wala na, nangulelat na, nangamote na po ang peloton ngayon. Most probably may nagko-control doon, tama ba? Ano yun? May nagko-control doon. Most probably mga nag-breakdown kanina. At sana naman walang mangyayari diyan na may tatawid na naman, no? So, okay, it's about to conclude na rin tong races dito, no? Dito sa Layo. okay, Pero ako 46 kilometers per hour, ladies and gentlemen. Still kicking. Matindi magano to. Pinapatunayan lang niya na talagang is the man you can bank on. This is George Luis Ocner, given that his father is the main organizer of these big event dito sa Quezon City Memorial Circle. Today is May 2023. Okay, these cycling coverage is brought to you by, of course, FitPad Fitness Center. Meron pong branches in Fairview and BF Resort Village in Las Piñas. Of course, NYK Cycling Jazzy Sports. Batiin na rin natin ang Fitbar. Okay. So, through Miss Cleofe, no? Hes Mundo. karga. So, they were enticed to force the pace at this juncture. Ang ganda po ng action dito, live and kicking dito sa Quezon City Memorial Circle. Under your very nose, two most promising pa rin to si George Ocner, no? You can never tell. Ito nga si Santi, 46, parang promising pa rin eh. Okay, bumalik ngayon. Right now, ang nagtatarang po ngayon ang pinakabata among the roster of Philippine Navy ngayon. Ito pong 2022 or the 11th edition of Fronda Pilipinas. Ito po ang siya po ang under 23 champion, rookie champion as well. During the last staging of Fronda Pilipinas. So right now wala pong naka-schedule ng mga big event, ano? The last time yatang nakasaluma ako itong mga Navy men during the Tour of La Union race. Okay. So ngayon po 43.9, bumabagal sila ngayon. Alam kaya nila yon? Okay, may mga ano naman sila. May computer sila to monitor their ibang klase. Nakita mo ba ang training na ginagawa ni Coach Reinhard Durantes dito sa mga to? Kulang na lang merong latigo no? Okay, lapitan to. Under your very nose, wala na pong excellent dito, wala na pong 7-Eleven dito, but still I can say it's everybody's game. Okay, up close and personal, ladies and gentlemen, live here in Quezon City Circle. Ito ay 2-kilometer elliptical road to, pero talagang sakto lang to, 1.98 to, 1.98 kilometers lang to. That's equivalent to 1.23 miles ang isang ikot nito. A memorial circle built for, of course, the Tayabas pride na si Manuel Luis Quezon, ano? By the way, before this stop, so lumalapit po mga kaibigan, he is forcing the pace right now. It's still everybody's game at medyo itong dalawang to nagiging kangkarot ang dalawa. Talaga pinipilit ni From Excellent Noodles, mga kaibigan. Humihiwalay na Jeremy Lizardo, nagpapakain si Jeremy Lizardo. Going to the final lap, ladies and gentlemen. Going to the final lap, no? Final lap. Pero medyo si Ocner hindi hindi nawawala ng pag-asa. Still, despite running on fumes, presumably, at itong nasa likod niya, sino itong nasa likod niya? Most probably si Archie Cardania na to, nawala na si Jeremy Lizardo. It's Archie Cardania right now. Nakita nyo, beaming with cycling fans ngayon to, nandito. Oh, lumalapit. Oh, it's Ocner, tama ba? Tapos na ba? Okay, it's Ocner, ladies and gentlemen. I thought it's Ocner. Grabe yun, ha? That was close. Most probably a sort of a bunch finish of about 8 persons. Nawala kami dun, ha? Akala ko last lap lang. Okay, grabe si George Ocner, ha? Okay, congratulations in advance. Unofficial
Alright, gentlemen, Dwayne Entertainment ladies. Nandito po ngayon ang unofficial champion ng First United Architects of the Philippines Cycling Challenge dito sa Quezon City Memorial Circle. It's a 20 minute plus 2 laps na ngayon po ay dinominahan na ni George Luis Oconer. Siya po ang unofficial champion dito. George Luis Oconer. Yung mga ibang kasama natin nasa SEA Games. Bali, andito pa naman yung Navy. Tsaka wala pa naman masyadong laro. Bali, ang pinag-aanda namin is national champion. Yan. Sa pagkakataong ito, no, talagang pinatunayan nyo lang na nandyan pa rin ang asim at talagang appeal ng Philippine Navy na talagang hindi mo sa pamamagitan ni George Luis Oconer ay pinatunayan niya na talagang nag-exist despite na pagiging pananahimik ng Navy sa mga previous races, ano? Oo, nandito pa naman. Buti nga may pangapalaro. Papasalamat tayo sa architect dito, nagpalaro sa circle. Bali, andito pala naman mga ibang tropa, mga ka-team natin. Yung iba nga, nabi ko nga nasa tulad ni Oranza at saka ni Kamingaw, nasa SEA Games. Bali, good luck nga pala sa nila at sana manalo tayo dyan. Ano ang next preparation ni George Luis Oconer? Next big preparation, cycling event. Bali, big preparation ng team at ako siguro yung national champion na darating. Wala pa naman tayong karera talagang tulad nun, wala pang ronda, wala pang stage race ulit. Bali, maghintay tayo. Pinaka-karera ngayon yung national champion. Okay, by the way, ito medyo criterium race to, no? Talagang dikitan dito. In-expect mo ba talaga na mapunta sa harapan? Hindi naman bali nagkataon na napunta rin sa harap kasi bumanat lang ako sabay pinanay ko, sabay sumunod si Lizardo. Yun, tuloy-tuloy naman kami. Pero halos muntik abutin pa. Mabutit pa rin. Bali, yun, buti naman, hindi rin inabot. Talaga matulin na rin yung nasa likod. Talagang lahat. Preparado rin talaga lahat kasi tulad na magkakaroon nga ng trial. Lahat yan hindi nagpapabayaya. Pero may tutuloy pa ba kay Oconer sa ginawa niya to the finish line? About siguro 300 meters to the finish. Na-depend mo pa rin. Bumigay na si Jeremy Lizardo at pumalit si Archie Cardania, no? Nagkataon lang kasi nakaagwat. Talagang tinikitan ko na rin kasi andun na bahala na kung abutin o hindi. Yun naman, buti naman, hindi inabot. Kaya ayos, tayo nanalo. So nagiging ehemplo pa rin si George Oconer tulad niyang kanyang father na si Norberto Oconer na isang Olympian. Ilang taon na ba si George Oconer ngayon? Bali ngayon 31 na ako, 31. Yun, bike pa rin. Okay, first team sa pro cycling bago ang lahat. Balik tayo sa history. First team sa pro cycling, then sunod-sunod na up to the present team. Unang team ko, unang team ko talaga sa pro scene, LBC kami. Oh, LBC nga pala. LBC ako. Sabay napuntahan ako dito sa PNSI, Philippine Navy Standard Insurance. 7-Eleven go for Nag-7-Eleven go for gold. Yun. Okay. So once again, pero ilang years na talaga sa pro cycling itong si George Oconer? Nag-start ako 2011 hanggang ngayon. Bali 12 years na ba? O ganun, mga 11. At by the way, itong si George Oconer ay naging best young rider in 2011, tama ba? Opo, nag-best yung tayo dyan sa 2011 ng ronda, unang ronda. And at the same time, 2015 din, tama ba? Opo, 2015 yung may international, nag-best young din ako sa ronda rin yung ronda. Oh, best young Pangilan ka dito sa 2019? LBC dito sa Panay. Parang medyo mas umaano ka rin doon. Medyo minalas ako nun pero ako yung nag-KOM nun yung 2019. Yung si Man 7 nag-champion. Okay, yan po yung mga backgrounder natin pagdating dito sa isang pinakamatikas na talagang may pangalan naman na Oconer. George Oconer to, pinakabatang siklista ngayon sa Helera ng mga Oconer. So once again, dito, live tayo dito sa Quezon City Circle. Bayabati ko yung sponsor namin, Philippine Navy Standard Insurance, Calacos Reynald Gorantes, si Ernesto Chaus, mga ka-team ko, si Archie nag-second ngayon, tsaka Royal Manila, yun, mga ganyan, mga tumutulong sa atin lagi yan, kaya tsaka sa Panginoon, pamilya ko, sa asawa ko, ayun. Okay, dadako naman tayo in the nick of time, nakapangalawa pa, nakabunot pa sa last 300 o 200. Ito si Archie Cardania, talagang avatar ng Philippine cycling to, kumusta? Ayos naman. Yun.
Pagod pa, pagod. Parang hindi na yata active sa vlogging ah. Wala na, hindi na muna kami nagbablog ngayon kasi focus muna sa ensayo. Okay. Kumusta naman ang total health condition ni Archie Cardanya? Sa ngayon, okay naman po. Medyo condition kahit pa paano. Kasi naghahanda rin kami dun sa, yun nga sa National Championship na darating ngayong katapusan ng May. Okay. Yan ang mga big event. 4 na araw, no? Grueling. So ano sasalihan mo dyan? Sa 4 na event yan, kung titignan ko eh. Tatlo lang. Ay, tatlo pa lang pala, no? ITT, sa Ano? Criterium Road. Sa Criterium ako lalaro. Criterium. Doon ako ngayon, focus ngayon. Sa Criterium race. Okay, okay. So, isa lang event mo? Isa lang po. Okay. Okay, dako naman tayo dito. Medyo kailangan kang masagot na ni. Pwede Shoutout mo na. Shoutout lang namin yung Royal Manila, tapos Standard Insurance, si Coach Toto, tapos yung Waking Philippines yun. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, si Sir Nigel ha. Nigel lang yan. Bagong tumusok. Sir Nigel, sir. Sana malagay natin dito yung logo mo sa sa ating placement. Shoutout ko rin pala yung sa Navy, si Sir Biliran, si Piotalin, yung opisina namin na NIF NCR, tsaka sa HSG. Yun. Sir Pernito, shoutout sir. O si Archie Cardanya, pride ng Kainta, tama ba? Apo, Kainta Rizal. Okay. Dako na tayo dito. Okay, thank you. Dako na tayo dito kay Jun Ray. Ito pa rin ang Among the Kings. He is the king. Tama ba? Wala na He is the kumbaga number 1 among the kings. Lalo pagdating sa mountain, we have here Jun Ray Navarra. Ito, papakilala natin, medyo nanahimik lang At pinakita niya ngayon, nakita niyo kung paano siya nagpakita announcing his presence in Philippine Pro Cycling. Mga kaibigan, talagang hindi lang pang king of the mountain, may sprint pa. Okay, kumusta na Jun Ray Navarra? Ito, medyo nakabalik-balik na tayo ng bike. Medyo nakakapit na tayo sa matulin na grupo. Mga 2 buwan pa na ensayo. Makaayos na tayong sipa. Medyo square pa yung sipa, hindi pa bilog eh. Oo. So, sa pagtatingin ko, mga pangalawa ka sa mga nag-breakaway din, Mga pangalawa sa nag-breakaway. Itong final na nag-breakaway si Jeremy Lizardo at si George O'Connor. Anong kondisyon dito sa peloton? Sino nagko-control dito? Pinakontrol namin kasi alam namin na 2 na yung sure na yung 1-2 eh. Yun. Sino nag-control? Kami naman yung katimit niya, tapos inontrol namin. Tapos may bumanat, check lang kami. Pag uminto, parang tigil na lang. Tigil. May nag-control din doon sa may harapan ng 2 breakaway nyo eh. May truck din doon kinontrol din na umarang eh. Ang laki nang nawala din na oras sa kanila. Pero itong last 300 or last 400, medyo nakita mong merong from excellent dutas. Hindi ko lang alam kung si John Ray Bucat yun, talagang nakawala sa peloton. Yun. Ito si Joshua Bonifacio pala yun. Si Joshua Bonifacio. Okay. Yun, kaya agad kami, naka-react agad kami na bumanat. Yun. Muntik na kami natalo. Muntik kami natuhog. By the way, 1-3 naman ang Navy ngayon eh. 1-2 lang kami. Ay, 1-2 lang ba? Sino ba ang pangatlo? Sino ang pangatlo? Okay. I thought it was 1-3. Sino yun? So, sino ba pinsan mo talaga? Si El Joshua or pinsan-pinsanan lang? Joke lang po. Naramdaman ba ang lakas ng breakaway kanina? Opo, sa tutok pa lang po, lunod-lunod na po eh. Parang kakalas na eh. Parang hindi nabababa sa 45 Hindi po talaga, 50 po yung mga average. Siguro pag nag-30 ka, kain ka na Opo, sure ball. Sige, pakilala ka sir. Rem Carino po. Hello po sa asawa ko po, sa mama ko, sa tatay ko po. Okay, live here once again on Dwayne Entertainment. Ito sa Quezon City Circle Steel. This is Dwayne Bado for Dwayne Entertainment.